Amen. Good morning, church! Sunday na naman po and welcome sa ating online service. Ayan, sa ating pagsisimula, hinihiling ko po na i-treat po natin ito na kahit na nasa bahay lang tayo ay parang nasa church na rin tayo. So, mag-focus po tayo sa ating praise and worship sa buong service. Dahil ito po ay ginagawa natin para sa ating dakilang Panginoon. Amen po ba? Amen! Ayan, so, bago tayo magsimula, sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi po doon, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, sa panahon natin ngayon, talagang hindi po madali ang buhay. Pero sa Panginoon po, kayang-kaya po natin. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Salamat, Lord, dahil bigyan mo kami ng kalakasan sa nagdaang isang linggo at narito kami sama-sama magpupuri sa iyong pangalan. Hallelujah! Hallelujah!
us continue to worship our living Father in heaven. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Hope is found.
Lord, all I want is you, Hallelujah, Lord. Hallelujah. All we want is Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Muli, nagkasama-sama kami, Panginoon, sa iyong pangalan. Nasaan ka man sa loob ng bahay, nasa sasakyan, o nasaan ka man ngayon, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Pakiramdaman mo ang presensya ng Panginoon. Let us invite the Holy Spirit on our midst today. Lord, marami mang kami pagkukulang sa iyo. Hindi mo kami pinabayaan. Sa buong isang linggo na naman ang natapos. Ngunit nandito pa rin kami, Panginoon. Buhay at nagpupuri sa iyo. Lord, sa umagang ito, prepare our hearts as we listen to your word through our pastor. We ask forgiveness, Panginoon, sa anumang karunihan, kasalanan na nakikita niyo sa aming puso't isipan, Panginoon, maging karapat-dapat kami sa inyong harapan sa umagang ito. Let us hear your voice, Panginoon, sa mga salitang ibibigay ng aming pastor, Panginoon, sa umagang ito. We give you back all the praises and glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Praise God. Thank you, worship team, for leading us in our worship this morning. It's the third Sunday of the month. So it's our Mission Sunday. Kaya kung mamaya, kung meron po tayong mga tithes and offering, kung meron po tayong for our offering po, dapat rin po ay meron rin po tayo for our mission offering. Dahil ito po ay sa ating mga missionary, sa ating mga church planting, sa ating mga daughter church na mga sinusuporta. Amen. So if you have your Bible, open with me on the Old Testament on 1 Samuel chapter 1 from verse 1 after verse 4. 1 Samuel chapter 1 verse 1 after verse 4. There was a certain man from Ramathaim, a Syria, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jehoram, the son of Elihu, and the son of Toho, the son of Zub, and an Ephraimite. He had two wives. One was called Hannah, and the other is Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Year after year, this man went out from his town to worship and to sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two of sons of Eli, were priests of the Lord. Now last verse, verse 4, whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Peninnah and all her sons and daughters. Now verse 5,
But to Hannah, he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. May God bless the reading of His Word. Sandali po tayong yumuko at manalangin sa Panginoon. Kung pwede po, itaas po natin ang ating dalawang kamay, a symbol of surrender unto the Lord. Lord, salamat sa pangatlong linggo ng September. Halos isang buwan at magdadalawang buwan na po kaming ganito, na puro live stream. Pero ang mahalaga, bagamat hindi kami nagkikita physically, naniniwala po kami kasama namin lagi ang iyong banal na Espiritu. Ano man ang aming mga sitwasyon, may problema man kami, magulo man ang aming isipan, kanina pa lamang sa praise and worship team, sa praise and worship, ay tinanggal mo na ang mga kabigatan ito. Tinanggal mo na ang mga problemang ito dahil ikaw ang totoong Diyos na nagpapalaya. Salamat! Dahil sa iyo, nagtatagumpay kami, Panginoon. Sa pangalan mo, ang lahat po'y magsabing, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Sige po, our topic is entitled, A Woman of Faith. Hannah, a woman of faith. Now dito po sa Old Testament ay marami pong tao, si Noah, si Abraham, kung sino-sino mga role models. Pero dito ay pag-aaralan natin ang isang babae na si Hannah, na kung kilala po niyo si Samuel, si Prophet Samuel, siya po ang nanay ni Hannah. At makikita po natin dito, from verse 1, if we go there, si Elkanah, yung lalaki. Lalaki po yan, Elkanah ang pangalan. At sa verse 2, meron po siyang dalawang asawa. Huwag niyong gagayahin yan. Isa ng laban mo ang asawa. Ang pangalan ay si Penina at si Hannah. Now, sinabi po dito, si Penina ay maraming anak kay Elkanah, pero si Hannah, kahit anong gawin nila, ay hindi po siya magkaanak. Now, number 1, women of faith have real problems. That's number 1. Ang babae may pananalig sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos. They endure a real problem. Umaharap siya sa mga problema. So, ito po ang ating buhay Kristiyano, hindi lang puro victory, no po. Hindi lang puro kalayaan o freedom. Pwede dapat natin malaman, if Christ suffer, ano sabi ng Bible? We too will suffer. Kaya dito, yung binabanggit dito, ang pananampalataya, ang mga Kristiyano, umaharap sa problema. Kaya kung may nararanasan ka ngayon, sa panahong ito, may problema ka, may pagsubok ka, welcome to the club. Kasi normal lamang sa isang Kristiyano ang umaharap sa problema. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Sige mo, kaya mo yan. Amen. Ano man yan? Inaharap natin. Harapin natin ito sa tulong ng Panginoon. Now, under 8, number 1, is about Hannah's problem. May problema si Hannah. Ano yun? Her womb was closed by the Lord. Sabi sa verse 5. Ang kanyang tiyan o bahay, what's womb? Bahay? Bahay bata. Sabi sa verse 5, let's go there. 1:5. Ang sabi dito, but to Hannah, he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. Gusto niya magkaanak, pero sino nagsara? It was the Lord ang nagsara sa kanyang womb. Parang ang sakit, no? Kung ikaw si Hannah, ba't mo pa ako binigyan ng asawa, Lord? Itong si Penina na kasama ko, ang dami-daming anak. Ako, wala, kahit isa. Now, isa pa sa problema niya, he was provoking by her rival. Inuusik siya, tinutokso siya kung ano sinasabi ni Penina kay Hannah. Ayan, may sumpa ka kasi. Now, during Old Testament, alam po ba nyo, ang babaeng may asawa at hindi magkaanak o hindi magkaroon ng
pregnancy, hindi siya mabuntis. Ang tingin ng ibang tao noon, during Old Testament, parang nasa curse, nasa sumpa. Pero hindi ito tiningnan ni Hannah, bagamat masakit. Tao lang tayo, nasasaktan. Pero ang tiningnan ni Hannah, yung positive. Hello, hello. Alam ko, sari-sari ang problema natin, kung ano-ano iniisip natin, pero sana po, ang tingnan natin ng positive side. Hindi ng positive ka sa COVID, no? Positive na tinitingnan natin na meron pang gagawin ng Panginoon. Now, under it, letter B, what we can learn from Hannah, ano pwede po natin tingnan dito, matutunan sa ginawa ni Hannah? Unang-una, ang mga Kristiyano, ang mananampalataya, ay hindi exempted sa mga problema. Hello? Kahit siya'y sumusunod kay Lord, kahit siya'y nananalig kay Lord, hindi po tayo exempted sa mga problema. Kaya, huwag mong itanong kay Lord, tapos sabihin mo, Lord, naging totoo naman ako sa iyo Sumunod naman ako sa iyo Bakit nangyayari ito? Kasi nga po, lahat tayo, kung ikay Kristiyano, ay haharap sa sari-saring problema. Kaya sabihin mo sa katabi mo, normal pala yan. Normal pala yan. Huwag mong itanong na, bakit Lord? Totoo naman ako, sumusunod naman ako, bakit nangyayari ito? Normal ito. Si Hannah sumusunod kay Lord ay dumadanas ng sari-saring pagsubok. Pero ang hindi nawala kay Hannah, alam po ba nyo? Nagtitiwala pa rin siya kay Lord. Kahit hindi niya nakikita pa ng kasagutan, ang maganda dito, sumusunod siya, nagtitiwala pa rin siya kay Lord. Kaya ibang klase po itong si Hannah. Siguro ang iba hindi nakakakilala kay Hannah. Kaya nga po pinag-aaralan natin ang buhay ni Hannah ngayon. Now, number 2, woman of faith extend prayers. Sa simbahan, kahit sa bahay, ang nanay talaga ang madalas manalangin. Di ba? Nalaman ko nung mag-asawa, na lagi niyang pinagpipray ang asawa niyang lalaki. Una, dahil love na love niya sa ulo. Medyo makulit na ng lalaki, ang layers niya nasa leeg na. Kaya, sabi ko, ano gusto mong gawin? Alam ko, ang layers sa ulo lang po, hindi po sa leeg. Kasi pag sa leeg, meron ka ng motibo niyo. Parang gusto mo nang makita niya si Lord, no? Dapat hindi po pala ganyan. Kaya mga babae, dapat mas lalo niyong mahalin ang iyong asawa. Kung katabi mo asawa mo, mas lalo kitang mamahalin. Lakas mo, mas lalo kitang mamahalin sa tulong ni Lord. Now, under it, letter A, si Hannah, nung prayer niya. Sabi sa verse 10, nung bitterness niya sa soul niya, kahit ganon, nung kaluluwa pa rin niya ay nagpapatuloy sa Panginoon. Now, nung weeping, umiiyak siya. Nagkaroon siya ng vow kay Lord. Persistent siya. Yung kanyang puso ay nagpapatuloy, yung kanyang kaluluwa ay sumusunod at higit sa lahat, naniniwala siya na ang Diyos, siyang Diyos na sasagot sa kanyang panalangin. Amen? Now, letter B, what we can learn from Hannah. Yung prayer niya was a prayer fervently. Yung prayer niya, persistent prayer. Yung prayer niya, faithfully prayer. Kaya, anong makikita niyo? Kahit sabihin na nila sa Old Testament na sinumpa ang babaeng hindi magkaanak, kay Hannah wala yun. Alam niya na may gagawin at may gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Say amen. Amen. Now, number 3. Woman of faith experience God's provision. Ang babaeng mananampalataya, ang Kristiyanong mananampalataya ay makaka-experience ng provision ng Diyos. Meron ka bang bayarin? Meron ka bang pangangailangan? Sabi ng ating sinabi, God will provide. Amen? Hello? Amen. Now, letter A, and number 3, Hannah's provision. Ano kailangan ni Hannah? Anak. Parang nung kanilang devotion namin, may nagsabi sa amin, kailangan niya ng anak. Provision.
Naniniwala si Hannah, Lord, alam kong hindi ka bingi. Now in verse 19, let's go there, 1:19. Early the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay Hannah, his wife, and the Lord remembered her. Kung hindi pa po nyo, parang tumalong kasi yan. Si Eli na prophet noon, tinitingnan niya si Hannah nasa church, umiiyak. Pero habang nagpipray, walang sound. Kaya sabi ni Eli, galit si Eli. Sabi niya, anong klase kang babae pumupunta sa simbahan sa lugar ng Panginoon, lasing? Kasi bakit? Kasi nung prayer ni Hannah, walang sound. Ganun na lang ganun. Kaya akala ni Eli, lasing siya. Kaya sabi ni Hannah kay Eli, "Naku, prophet, ako'y naging totoo sa Panginoon. Siguro hindi mo ako nadidinig ng sound ko. It was a silent prayer." Anong pinagpe-pray ulit niya? Anak! Now, doon sa verse 19, God remember her. Pwede pa lang ganun, no? Pag nananalangin tayo, Panginoon, alalahanin mo ako. Alalahanin mo ako katulad ni Hannah. Sa dami ng tumatawag sa iyo, Panginoon, sa dami ng nanalangin sa iyo, Lord, remember me. Diba? Kaya ang maganda po dito, hindi siya nalimutan ni Lord. Amen? May mga tao po ba kayong hindi nalilimutan? Lalo-lalo na ng mga taong nakakaaway siguro nyo. Yung mga tao nakakagalit nyo. Siguro hindi nyo malimutan nyo. Yung maliit ka, nasa school ka, nung pumakit sa'yo, yung pumahiya sa'yo teacher, siguro hindi mo may malimutan. Pero ang pinakamaganda dito, si Hannah ay naalala siya ng Panginoon. Now, under it, letter B, what we can learn from Hannah, sabi niya, according to your will, Lord, naniniwala pa rin ako sa iyong salita, kahit hindi ko pa nakikita. Ang faith ko kasi ay mga bagay-bagay na hindi mo pa nakikita, pero naniniwala kang mangyayari. Anong tawag doon? Faith. Okay? Hindi pwede kong maging sigurista ka. Ay, maniniwala ako sa iyo na ililibre mo ko o lalabasan mo ko ng pera. Hindi faith yun. Ang faith, hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka. Kaya ang definition din yan eh. Pag sinabi kong guwapo ako, that's faith. Kasi mga bagay-bagay na hindi mo pa nakikita. Faith. Faith as tawag doon. Now, dito, idiniin po ng Bible na God will provide. Amen? Pero, ang tanong ko dito, who closed the womb of Hannah? It was the Lord. Parang, ang sakit, no? Ang daming pwedeng gawin ni Lord. Bakit pa? Isinarado yung bahay, bata ni Hannah. Pero naalala po ni Hannah, ni Lord si Hannah. At hindi nagtagal, nagdalang tao si Hannah. Hello, hello. Amen. Sa mga nagpipray dyan, one day, pag check mo, sasabihin ng doktor, congratulations, may regalo kang buhay galing kay Lord. Amen? Amen. Now, number 4, woman of faith at keeping His promises. Si Hannah po, bago po ibigay ang anak, nangako po siya kasi kay Lord eh. May vow siya. Letter A, Hannah's promise. Sabi ni Hannah, Lord, kung bibigyan mo ko ng anak, ibabalik ko yan sa iyo. Ano ibig sabihin ni Hannah? Gagawin ko yan lingkod mo, Lord. Kung gusto mo siyang kunin, basta bigyan mo ko ng anak, basta yung taong yan, yung baby yan,
ibabalik ko siya sa iyo. O hindi po nagtagal, nagdalang tao si Hannah. Yung nanganak siya, ilang panahon lamang sa pagiging nanay niya, ibinalik niya. If you know Samuel, oo. Yun na nag-a-anoint ng mga hari, yun ang naging anak ni Hannah. The great prophet na si Samuel. Tingnan nyo, at hirap na hirap si Hannah magkaroon ng baby. Hirap na hirap si Hannah kahit naglilingkod siya kay Lord, kahit naging matapat siya kay Lord, Lord, ang tagal. Pero ang sabi po ng Bible, God remember Hannah. Kaya pwede pala yun. Every time we go sa presensya ng Panginoon, sabihin natin, Lord, alalahanin mo kami. Lord, alam namin nasa trono ka pa rin. Alalahanin mo kami. Kaya ito po, yung Hannah's promise, hinubad rin po ni Hannah. Now, number 5, women of faith express their praises. Alam mo nyo, isa sa pinakamaganda, gustong-gusto ng Panginoon bukod sa ating pagsunod sa Kanya, ay pagpupuri sa Kanya. Ang dami-dami pong tao ngayon, puro, Lord, protection, Lord, pagalingin mo ito, Lord, provide mo ito. Pero iilan lang ba ang nagpupuri kay Lord? Kaya sabi nga ni Sister siya kanina, bago tayo mag-umpisa, kung meron kang ginagawa sa bahay mo, sana itigil mo muna. Tama yun. Naglilinis ka, nagluluto, naghahanda, tigil mo muna. Focus mo muna tayo kay Lord. Dahil natutuwa siya pag ang anak niya ay nagpupuri sa Kanya. Amen? Kasi po, every time we pray, God has a perfect timing. At ang maganda po sinasabi ng Bible, pag tayo po may hinihingi sa Panginoon, ang sinasagot lamang niya ay yung pinakamaganda sa atin. Hello, sabihin mo sa katabi mo, pinakamaganda. Pinakamaganda. Siguro, medyo wala pa yan. Wala pa nung answer prayer mo, pero humanda ka. Parating at parating ang kasagutan ng Diyos na ibibigay niya sa'yo. Kaya everyday, pag-isip mo, naku Lord, meron na namang bagong blessing. Naku Lord, kahit hirap na hirap ang ekonomiya, hindi ako matatanggal sa kumpanya. Kahit hirap na hirap ang ekonomiya, Lord, itong negosyo kong ito, kaya mong pagpalain. Every day you say that, Lord, you will provide. Ang daming gastusin, ang daming bayarin. Pero God will provide. Dahil doon, magkakaroon ka po ng spiritong magpupuri at magpapasalamat sa ating buhay na Panginoon. Kaya, isa pong malaking pagpapala na pag-aralan ang buhay ni Hannah. At dito po, sa aking pagtatapos, dapat po natin isipin na may mga pagsubok tayo. Meron tayong mga hinihingi kay Lord. Pero kung makikitaan tayo ni Lord ng katapatan, pagsunod, at pagpupuri, I do believe, sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Hindi po ganun kadali eh. Kahit anak ka ng Lord, talagang kailangan mong ipakita kay Lord na gusto mo ang iyong panalangin. At para kay Lord, yung idinadalangin mo. Hindi nung para sa iyo ha. Iba yun eh. Iba nung para sa iyo, kundi para kay Lord. Lord, kung sasagutin mo ako, ibabalik ko ito. Kaya, if you have a transaction ha, at medyo malaki, sabihin mo, Lord, kung isi-shoot mo ito, kung mangyayari ito, para rin ito sa iyo. Hindi lang para sa iyo ha. Kasi naniniwala ka, all those blessings ay galing sa ating Panginoon. Sige po, inaanyayahan kitang tumayo. Saan ka ba? Nasa kwarto, nasa kusina. Bakit mahirap tumayo sa sasakyan, no? Basta, whatever you are,
it's nice na lagi ka pong nakakasama namin sa live stream. At isa lang po ang paalala ng Panginoon, lalo kung wala pa ang iyong panalangin, ang kasagutan, you press on. Huwag mo sabihin wala na, no. Dadating yan. Kung makikitaan tayo ni Lord ng katapatan, pagsunod, at pagpupuri sa ating Diyos. Now, I know you have lots of prayer. Pero naniniwala rin po akong kayang sagutin yan ng Diyos. If you believe, katulad ni Hannah, inuusig po siya, pinagtatawanan siya ng panahon niya. Nakakahiya. Pero ang tinignan niya lahagi, ang Diyos na merong magagawa. Sige po, let's lift our hands. Sa iyong pagtaas ng kamay, diyan pa lamang, I do believe God will remember you. Sa iyong pag-abot sa Diyos na napakabuti, God will remember you. Hallelujah. Lord, salamat sa buhay ni Hannah. Hindi siya nagpatalo. Hindi niya sinabing wala na, tapos na. Hindi. Alam niyang may gagawin ka. Lord, nakataas ang aming kamay at alam mo ang aming mga dalangin. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Katulad ni Hannah, Lord, remember us. Lord, remember us. Alam namin na lahat ng sinasagat mo sa amin ay para sa aming ikabubuti. Patuloy mong hayaan na lalo kaming sumunod, lalo kaming maging matapat, lalo mong makita ang katapatan namin in spite of the pressure of life. Salamat. Lord, katulad ni Hannah, turuan mo kaming hindi lamang humihingi, kundi nagpapasalamat. Salamat. Meron kaming nakakain lagi. Salamat at may pambayad kami sa Meralco. Salamat at may pambayad kami sa tubig. Hindi nga kami nakakabili ng mamahaling mga bagay, pero sapat ang biyaya ng Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ay nagreklamo, kung masyadong marami pa ang hinahanap namin at hindi kami nakokontento. Lord, forgive us. Turuan mo kami laging magpasalamat ano man ang meron kami. Sapagkat lagi kang nakatingin sa aming mga pangangailangan at kahit kailan, di ka nagkulang, O Diyos. Di ka nagkulang sa amin. Ikaw ang Diyos na patuloy na nag-iingat, patuloy na nagpapagaling, patuloy na nag-provide ng aming pangangailangan. Mabuti at napakabuti ng aming Panginoon. Thank you, Lord, in spite of the pandemic. Kahit hindi kami nagkikita ng face-to-face, nararamdaman namin ang iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong magsamba kahit sa live stream na ito. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat. Lahat po'y magsabi, Amen. Palakpakan po natin. Amen. Thank you, Lord. You may be seated. And right now, we go sa ating pong pagbibigay. Kung kaya po nyo magbigay your tithes and offering at the same time your mission, because it's Mission Sunday, you can give it unto the Lord.
Thank you, Pastor, sa wonderful message. So, ngayon po, punta tayo sa ating tithes and offering. So, bali, yun lang po again yung number sa BDO and sa GCash. So, sa BDO po is 0, 00 and 6301 42491. Yan po ang BDO number. And next po sa GCash ay 09-989-782-760. And nakalink po siya po kay Jemima Fresco. Yan po ang GCash number po natin sa church. And yun po ang ating ways po para makapagbigay po sa tithes and offerings. So let's close. Ngayon po tayo po ay manalangin. Lord, sama po sa araw na binigay niyo, Lord God, sa aming service na ito, Lord God. Alam po namin, Lord God, ikaw lang po ang aming kailangan sa aming buhay, Lord. Lord, sa lahat-lahat ng problema, Lord God, give us a better faith, Lord God, sa inyo, Lord God. We believe na ikaw po ang kailangan namin sa lahat, Lord, and sa mga tao na sa bahay, Lord, sa kanilang mga tahanan, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. Kaya ikaw na po bahala, protect us, Lord, sa itong COVID na ito, Lord God. Alam po namin ikaw na po bahala. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and God bless. See you next Sunday po.